Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2. Ang problema nga ni customer, may lumalagotok dito sa ilalim sa driver side. May tubig yun. Niluwagan ko nga pala itong bolt dito sa cross member niya dahil nga sa nang chinek up ko yan, merong uga dito sa cross member. Pati itong lower arm mga boss, meron din siyang uga na ang naging diagnose ko, yung mga bolt hindi masyadong nahigpitan. Kasi nga ang ginawa dito, ni-repair nga daw itong rack and pinion na nasa isip ko nga, hindi masyadong nahigpitan yung mga bolt dito sa suspension arm at cross member. Kaya nga nung niluwagan ko itong bolt dito sa cross member, nakita nyo naman kung isusum nyo, may tubig siya eh. So pa dito sa ginagawa ko, after ko maluwagan yung bolt and nut dito sa suspension arm, inisprayan ko yan ng penetrating oil. Ayan o. Na after ko nga ma-sprayan niya ng penetrating oil, hihigpitan ko na siya ulit. Yung bolt pa lang yan dito sa lower arm. Ayun mga boss, kung makikita nyo, pinafinal ko na ngayon yung higpit dyan. Tapos i-check ko ulit yan kung meron pa siyang kalog. Yan na yung ano nito, no? Binaba, no? Yung rack end na, ay yung ano, steering rack mo binaba, no? Ayun mga boss, kung makikita nyo, mahigpit na siya. Kaya dito naman ako ngayon sa bolt ng cross member, tatanggalin ko yan. Guys, tubig, oh. Tsaka ako ngayon i-sprayan yung loob yan ng penetrating oil dahil nga sa meron siyang tubig na pwede nga kalawangin yung loob niyan at magkaroon siya ng langit-ngit. Tapos dito naman sa bolt, papahiran ko yan ng grasa para sigurado ako na hindi yan kakalawangin. At isa pa, pag inilagay ko na itong bolt or ipinakapit ko na yan sa thread niya, hindi ako mahirapan. Tsaka ako ngayon gagamitan yan ng socket wrench na number 19 para i-final ko na rin yung higpit. Pag okay na, dito naman ako sa tie rod. I-connect ko na yan dito sa steering knuckle niya. Tapos itong nut na number 17, ipakapit ko na yan dito sa thread ng tie rod. Tapos gagamit ako dyan ng socket wrench na number 17 para i-final ko na yung higpit. Pag okay na, lipat naman ako dito sa ibabaw ng makina para mailagay ko pa yung isang nut niya na number 14. Dito nga yan sa shock mounting mga boss. Ayan o, ipakapit ko na yan sa thread niya. At pag kumapit na yan, gamit niya itong socket wrench na number 14, ipapidal ko na yung higpit. Dito naman sa isang nut niya na number 14, dahil nga sa hindi naman kakasya dyan yung socket wrench ko na number 14, minanual ko na yan sa paghigpit mga boss gamit nga itong combination wrench na number 14. Pag okay na, ilagay ko na rin itong cover dito sa shock mounting. Tapos, balik ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer para nga ma-check ko itong hinigpitan ko na bolt dito sa suspension arm, pati dito sa cross member niya. Ayun mga boss, matibay na. Yung before kasi mga boss, nung ginamitan ko yan ng tubo, inuga-uga ko, ramdam ko nga na hindi masyadong nahigpitan yung bolt and nut dito sa lower arm. Pati dito sa bolt ng cross member niya, hindi masyado nahigpitan. Kaya nga kung makikita nyo, nag-bolt retightening na lang ako. At dahil nga sa okay na, dito naman ako ngayon sa brake caliper. Kasi ayon kay customer, parang pigil daw yung takbo nito. Pag ganyang problema mga boss at maganda naman yung kondisyon ng makina, dito ako nag-check up sa brake caliper, yung sliding pin bolt niya. Possible kasi dyan, may stock up na isa or para silang stock up, gano'n. Kaya itong brake caliper, hindi siya umaatras. Tapos ito naman brake pad, nakadiin siya dito sa rotor disc. Eh di nakapreno ng kaunti yun pag aabanti ka. Kaya sa pakiramdam mo, pigil ang arangkada. Ayan mga boss, yung nasa taas na sliding pin bolt, kung makikita nyo, natuyo na rin yung grasa niya at kinalawang na. Dito naman sa baba, kung makikita nyo, yon stock up siya. Ayan yung sinasabi ko na, kaya nangyayari yung parang pigil yung hatak. Malamang itong brake pad, nakatulak pa rin dyan. Itong brake caliper, nakadiin siya. Kaya pag inapakan mo yung brake pedal mo, tapos binitawan mo siya, dahil nga sa arangkada ka na, hindi agad nagre-release itong brake caliper. Kaya yung piston nakadiin pa yan sa brake pad at yung brake pad naman nakadiin dito sa rotor disc. Kaya nga pag inapakan mo yung gas pedal para umabanti ka, pakiramdam mo, pigil na nga yung hatak. Lalim yun. Okay, lalim. Nakadiin yung brake mo, nakadiin. Gari ka kasi ito. Hindi ka tandaan parang pigil ang takbo mo? Hindi masyado. Hindi masyado or masyado, ganun pa rin ang suma total noon. Pigil pa rin ang hatak. May istorya din pala yung brake na eh. Nung nagpapalit ako, di ba? Nung nagpapalit ako, naiwan yung goma sa loob. Nung gumawa. Kaya, kapit siya. Sa sobrang init, pag tumatakbo ako. Tapos pinacheck ulit sa iba. Yun, nandun nga, nakastock yung goma sa loob.
hindi na nakita ng unang buwan. Ang problema kasi dito sa rubber na nakalagay dito nga sa sliding pin bolt, namamaga yung goma dyan. Kahit sabihin pa natin anong grasa gamitin. Ayan nga, original na nga yung nilagay na grasa. Kita nyo, namaga pa rin. Kaya nga ang nangyayari, pag tinanggal mo itong sliding pin bolt, bumibitaw na yung goma. Gaya nung nangyari ngayon. Tanggalin ko na nga itong brake caliper niya. Yung goma kasi siya, pag initan, mamaga eh. Mamaga, no? Lumalim tuloy oh. Nakadiin lang kasi itong ano eh. Nakadiin lang. Ang brake. Yan, lumalim oh. Yan ang problema kapag yung sliding pin bolt stack up. Itong brake caliper niya hindi umaatras. Kaya yung piston nakatukod pa rin dito sa brake pad. Tanggalin ko na nga itong dalawang boot ng sliding pin bolt dito sa brake caliper holder. Tapos i-check ko yung loob niyan. Sundutin ko ng flat screw. Baka mamaya may nakabara pa dyan. Tapos isprayan ko yan ng penetrating oil. Para kung may kalawang man, lumambot siya at nang matanggal. Kaya dito muna ako sa sliding pin bolt niya. I-sprayan ko yan ng penetrating oil para yung mga kumapit na kalawang matanggal. At itong rubber niya mga boss, dahil nga sa namaga na yan, tatanggalin ko na lang yan tapos papalitan ko yan ng Teflon. Total, mas marami naman akong nag-experience na pinapalitan ko lang yan ng Teflon, nagiging maayos naman. Pero kung hindi maayos sa inyo, okay lang yun. Ang mahalaga sa akin, maayos. Nasa gumagawa nga yan, sabi ko sa inyo eh. Huwag mong dayain yung customer, kahit sumasablay yung gawa mo, tutulungan ka ng Diyos. Maniwala ka sa akin, totoo yan sinasabi ko. Parang ganito lang yan, maaksidente ka dapat dahil nga sa nagkaroon ka ng kakulangan. Mabuti ka naman tao, ililigtas ka ng Diyos, di ba? Para huwag ka maaksidente. Kaya nga pansinin mo, nagpalit ka na ng bagong pyesa, pero nandun pa rin yung sira. Kasi alam ng Diyos, dinaya mo yung customer eh. Isa lang ibig sabihin nun, ipinapahiya ka niya dahil nga sa alam niyan, dinadaya mo yung customer. Sabi mo kasi totoong sira para hindi ka nagkakaroon ng aberya. O wala akong pinapangalanan ha, baka mamaya may umaako na naman dito. At habang nililinis ko nga itong brake caliper holder, tapos ito namang sliding pin bolt niya, nilalagyan ko yan ng Teflon, mag-shoutout muna ako. Unahin natin yung napakagandang magpapa-shoutout, si Team Genjai TV. Salamat madam sa panonood. At isunod naman natin sa mga isa-shoutout ko si Scooby. Kasama din si Fernando Magalang. Ganon din kay Kalokay TV. Shoutout sa iyo dyan, boss. Kasama si Iprimera. At sa huli mga boss, si Don Il Carlo Agbunag. Sa inyo na mga shoutout ko. At syempre kasama na rin dyan yung mga viewers, pati yung mga nagko-comment, kahit baser pa yan. Isa lang naman ang dalangin ko sa Diyos, syempre, yung huwag tayong mapahamak, pare-parehas. At dahil nga sa malinis na itong brake caliper holder niya, yung pagkakabitan ng sliding pin bolt, dito naman ako sa brake pad. Kung makikita nyo, lilihain ko yan. In short, lilinisan ko yan para matanggal yung tumigas dito sa ibabaw ng brake pad. Kadalasan kasi mga boss, yun ang nagbibigay ng ingay. Kaya nga pag inapakan nyo yung brake pedal, nakakarinig kayo ng eek! O kaya nakakarinig kayo ng parang sipol. Kaya importante itong dalawang brake pad, malinis nyo yan para matanggal nyo nga yung tumigas dito sa ibabaw ng brake pad. Parang mabigat tapo. Kaya nga eh, tataka ko di siya mataramdaman samantala kadikit eh. Serious. Hindi masyadong ramdam eh. Sige, Kaya mo pag-freewheel ako. yun. Ito masabi. Ah, Parang may kita mo, kumakain. parang may pumipigil, di ba? Pag-freewheel lang. Ayan kasi, pag nakaano ka, ganito, maiikot mo yung gulong. Pero yan, pag tinapakan mo yung preno mo, bagal bumalik. Ayun ang ano niyan. Ito kasi yung kinikwento ni customer, nararamdaman niya naman daw talaga na parang pigil yung hatak nitong sasakyan niya. At sa pakiramdam niyang araw, meron daw sumasabit. Na sinabi ko nga sa kanya na ang dahilan ay itong sliding pin bolt stack up. Kaya nga ang nangyayari dyan mga boss, itong kabilang side ng rotor disc niya, ayan yung ini-sprayan ko, medyo lumalim yan eh. At ang plano ko dyan, tanggalin ko muna itong rotor disc. Itong pinakagilid niya, ayan mga boss, yung ipapakita ko, yan o, kukuskusin ko yan ng liha. Pero yung pinakadulong gilid niya sa taas ayun yung hinahawakan ko, kailangan matanggal yan. Kasi pwedeng sumabit dyan yung brake pad at magkaroon siya ng ingay. At dahil sa okay na yan mga boss, ilagay ko na itong brake pad dito sa brake caliper. Ayan o, ikiklip ko lang naman itong brake pad mga boss dito sa brake caliper. Tapos ito namang isang brake pad dito yan sa brake caliper holder. May guide naman yan mga boss, hindi kayo maliligaw pag inilagay nyo itong brake pad nya.
At dito naman tayo sa boot ng sliding pin bolt. Kung makikita nyo, nilinis ko yan bago ko yan ikabit dito sa brake caliper holder. At syempre naman sa paglagay niya, napakadali lang. Ilapat nyo lang ng maayos yan dito sa brake caliper holder. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong brake caliper. Syempre naman ganun din na itong brake caliper mo, yung butas sa pagkakabitan ng sliding pin bolt, nakatapat yan dito sa holder niya. Ito na mga boss yung isang sliding pin bolt sa ibabaw. Nilagyan ko yun ng grasa tapos ilagay ko na yan. Ayan mga boss, nilagay ko na itong sliding pin bolt na isa. Ito naman yung pangalawang sliding pin bolt na nakapwesto dito sa ilalim ng brake caliper. Ayan. Pag lumapat na sila ng maayos, parehas, gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 14. Pwede mo na ngayon i-final yung higpit dyan. Ayan na mga boss, ano? Makikita nyo, mahigpit na. At dahil nga sa umapal na yung gilid nitong rotor disc ni customer, tapos yung pinakagitna ng disc lumalim, pa-start ko itong makina, tapos palagay ko yan sa drive. Bomba preno. Ge. Bitaw na. Kung napansin niyo mga boss, di ba, pag inapakan yung brake pedal, itong brake caliper, nagre-release na siya, umiikot na agad itong rotor disc. Ibig sabihin nun, mawawala na yung palinik ng preno. Preno. Pinapreno ko yan mga boss dahil nga sa hindi pantay yung ikot ng rotor disc, kaya lalagyan ko ng dalawang nut yan dito sa stud niya. Tapos ipapalagay ko ulit yan sa drive para itong rotor disc umikot siya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, Sige, bitaw preno. itatapat ko lang naman itong liha para itong kumapal na kalawang dito sa gilid ng rotor disc sa may dulo niya matanggal. Siya nga pala mga boss, pag dito sa pinaka-disc niya itatapat itong liha, yung didikitan niya nitong brake pad, dapat pantay yung pagkakadikit niyo ng liha or hindi dapat masyadong madiin. Pero dito sa kalawang natatanggalin nyo, dito sa gilid niya ng rotor disc, okay lang na madiin yan. Basta yan lang ang patatamaan nyo para matanggal yung kalawang na kumapal dyan. Preno. Sige, drive. At ito na mga boss, after ko nga maliha itong rotor disc, medyo kuminis na yan, kaya ginamitan ko yan ng brake cleaner para yung mga alikabok at kalawang na kumapit nga dito sa preno ni customer, bawas out siya. Preno. Tapos kung makikita nyo, kinapa ko itong rotor disc niya, kahit papaano nawala na yung mga gaspang niyan, pati yung nasa gilid niya na kalawang, tanggal na rin. Kaya pag ganyan mga boss, pwede ko nang ilagay itong gulong dahil may another check-up pa ako dyan. Pasensya na kayo, may part 3 pa pala itong video. Siyempre, yung pinakahaabangan ng lahat dito, kung yung lagutok niya, ay mawawala ba pag nag-road test kami? Ayun kasi yung tamang pong paghatol mga boss yung si customer mismo yung magsasabing wala na talaga yung sira. At isa pa, yung takbo nito, hindi na talaga siya pigil. Muli mga boss, dahil sa mahaba pa nga itong video, humihingi ulit ako sa inyo ng pasensya. Pakiabangan na lang sa party. Akala ko nga ito na yung last part mga boss, hindi pa pala. Dahil nga sa mayroong mga reklamo pa si customer na nadadagdag, kaya nagkamali ako na akala ko nga ito yung last part. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. Kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!